Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay January 19, 2024. So Friday, hindi masyadong makaangat si PSE market natin. So nag-try siya mag-bounce kaninang opening pero pag close natin, nag-loss pa rin yung index natin ng negative 0.11%. So medyo mahina tayo ha. Nagko-conso tayo and then mukhang magre-retest nga tayo malapit dito sa 6,500. So nag-close tayo 6,503.54. At lakas naman ng net foreign sale natin. Meron tayong negative 802.4 million net foreign sale. So nagpark muna sa labas yung investors natin. So halos kalahati, mga 2 billion yata yung nabilang natin last time na pumasok po ng mga foreigners nung tuloy-tuloy na umarangkada si PSE. Tapos halos kalahati, medyo nag-worry siguro kasi medyo malakas yung drop natin. Tatlong candles natin dito, malalakas yan. So halos 3% yung drop natin na yan. Okay? So yun nga, marami tinamaan mga blue chips natin. So ito po yung ating mga trending stock. So medyo nag-bounce po yung ilan sa mga malalakas yung drop kahapon. Pero meron din mga bago na gumalaw. Halimbawa si Certec, nag-up siya ng 6.63%. Ayan. So yung mga small caps natin, medyo nagtalbugan siya. So meron siyang 1.04 million net foreign buy po dito sa market. Tapos si Converge, ayan, nag-bounce na rin. 2.21% pero wala pa siyang foreigners. Negative 3.03 million net foreign sell. Si dito natin, trending lagi si dito natin, nag-up siya ng 0.82%. So, nandun pa rin sa bandang baba. Meron siyang net foreign buy na 397K. Tapos yung mga big caps natin, si Ali. Ayan, so laki na drop nito, no? So, nawala yung kita natin dito nung nag-drop yung price niya. So, nag-bounce naman siya ng 2.54%. So, meron siyang late ng net foreign buy niya 4.81 million. So, hindi na bumalik yung 100 million na nakita natin sa kanya kahapon. Tapos si SM, ewan ko, ba't yung big caps dito is nandito sa listahan natin? Negative 0.34%. So maraming nagtag sa kanya. Negative 18.08 million. So net foreign sales si SM. At tapos ito, meron tayong isang magandang stocks. Si Emirates, hindi natin siguro napansin, pero naka-recover na siya sa kanyang big drop last time naman. So meron siyang gain na ilan ba to? 0.85% yung nakita ko. 0.58%. Tapos meron siya net foreign sale na negative 3.2 million naman. Okay? So hindi masyado nag-bounce yung market natin. Pero yung US market, medyo maganda yung galaw nila kahapon. Nag-bounce sila ng konti. Tapos yung ating futures, medyo okay din siya. So tayo medyo cautious pa yung ating mga investors naman. Okay? So disclaimer guys, sa mga bago dito sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng ating mga stocks kasi meron pong risk na involved dito sa market. Due diligence lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin naman. Ayan. So ngayon, hindi natin masyadong ma-predict yung galaw na market kasi malakas yung labas po ng ating mga foreign investors naman. So follow mo lang ako guys dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po dito and then join ka sa trading group kung gusto mo para meron kang guide sa trading sa Philippine markets naman. Okay? So check mo na lang yan. Yung mga uploaded videos natin, so check mo na lang po. Ayan, medyo mahina tayo kasi nag-drop yung market. Company reviews, si CREC, tingnan natin kung magawa natin siya ng review. Profit or loss, mga sample trades, basic indicators, mga technical analysis, so weekends, aral ulit tayo dito sa market. Fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating PSE market studies naman. So double check mo na lang po yan. Sa mga cryptos, follow mo lang ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to. So wala pa rin tayong bago dyan na pinopost. Ano nangyari? Mahina din yung di ba? Yung cryptos natin. So sa mga social media, follow mo lang po ako dito sa Facebook account natin para pag may post tayo, updated ka or dito sa ating Palabi Traders na Facebook page. Ayan. So pares lang naman po yung mga post natin dyan. So sa mga articles natin dito sa local market, check na lang si Bodega Peak, US market at saka dito sa cryptos, money earners, yung mga side hustles natin, sharing. Ayan, so passive na passive. Kahit hindi tayo kahit busy tayo, no, hindi tayo mag-upload sa websites, meron pa rin siyang kita kahit na barya-barya lang siya. Okay, so double check na yan. At tingnan natin pinaka-summary ng indices. Ayan, malakas pa rin yung drop. Meron pa rin palang sector natin yung nagde-drop pa rin siya. So services, negative 1.11%, holdings,
minus 0.43. At saka si finance, ayan, humabol si finance, negative 0.61%. So, ang panalo dito is properties at saka industrial natin. More than 0.9% po yung kanilang galawan naman. So, yun nga lang, bad news. Meron tayong net foreign sale na 802.43 million. So, siguro nag-bounce tayo ng malakas kung hindi tayo nagkaroon ng malakas na net foreign sale for today naman. Okay? So, Dennis Antonio Uy of Converge has been elected to the board of directors in the Philippine Chambers of Commerce. Ayan, so PCCI, net foreign sale. Ito yung mga binenta ng foreigners, BPI, Security Bank, ASN, AP, FGen, IMI, ACAGI, Costco, Aris, Philrich, si Globe, at saka si Converge. Okay, so recap natin, laglag pa rin tayo ng negative 0.11%. Ano ba to? NFP Group statement regarding SEC order. Ayan. Philippine Stock Index falls to 65 kanina. Ayan. China's largest stock brokerage. Ayan, sila naman nag-ban ng short selling for all individual investors. Pag medyo mahina yung market, bawal ang short selling. Ayan, so tayo naman kasi wala pa rin naman kahit paano hindi natin ma-execute. So Wilcon Bipo Bilyonaryo William Bello is diversifying its product offering by including farming and agricultural products. Spot Bitcoin ETF secure 1.9 billion first 3 days of trading. And so meron po tayong ETFs dito sa Bitcoins. The Philippine posted balance surplus in 2023, reversal from deficit a year ago. Ayan. So mukhang maganda yata yung sinasabi nito. CREC, so andito po yung mga articles niya. Pwede nyo bisitahin itong article ni Citicorp. AC plans to focus investment in critical sectors. Wilcon adds AgriLine. PH1 World IPO seen in 2025. So kaya siguro nagtrending si Mega Whites natin kanina. So meron siyang ito yung kanyang PH1 World, yung kanyang real estate na business site. Okay? So Citicorp Renewable Energy sets up 35 billion capex for 2024. So akyat kaya to, ang bigat ng ng stocks na to. So malaki. PLDT says growth getting tougher. SMC, possible joint NPI, SMC, MRT, banking sector, banks lending to stay resilient. TEL says growth getting tougher kasi laki na niya, di ba? GGS has launched a 13.8 megawatt peak roof-mounted solar power na rin. Ayan. So pati si GGS natin. SMC, MPI, AC to prioritize is investment in at least 4 critical sectors. Megawide, so yung kanyang PH1 World Developers Incorporated. Ayan. So BlackRock, ito yung isa sa pinakamalakas na holder ng Bitcoins. Ayan. So na-control nila. No? Kasi kung ang laki din niya, no? 25,000 Bitcoin worth 1 billion dollars naman. No? Kung nag-hold ka pala dati ng 25K na Bitcoin lang. No? So dati less than $1 pa per Bitcoin. CRIP. So, approve na yung IPO ni CREC, kaya pala umakyat si CRIP natin. Yung galaw natin kanina, medyo mapula. Tapos, PH cited for big potential in clean energy. Okay, tapos yung galawan sa US market, medyo nag-bounce naman sila kahapon dito. Ayan. So, kaso tayo, ayaw sumabay ng market natin. Okay? So, ano pa ba yung mga news dito? TEL looking for new CEO again. Megawide might IPO sa 2025 pa. Ayan. So, kaya pala nag-trending si Megawide natin kanina. Okay? So, guys, yung ating Patreon channel sa mga gusto po ng guide sa trading, investing sa Philippine market. So, sali lang po kayo dito sa Patreon channel. So, kung medyo nahirapan ka or gusto mo ng guide sa trading, investing sa Philippine market, sali ka lang po dito sa Patreon naman natin. Okay? So, open po yan. Ayan. So, tingin tayo dito sa 2Trade Asia Prime natin. So, very, very sideways yung galawan natin. Makita mo dito yung chart natin. Nag-ano lang siya. Yung horizontal line dito sa gitna, yan yung closing natin kapon. So, nagberde siya ng konti kanina, pero binawi-bawi din niya yung kanyang galaw. So, medyo tempered yung galaw nitong si PSC natin. So, 5.33 billion, negative 0.11. So, balik tayo sa 6,500. Kailang, ito, ayaw natin to 802 million net foreign sell. Medyo nagbawas muna yung foreigners. ICT, ito yung mga drops, ICT sa services. So kaya siguro
nag-drop siya ng 1%. Negative 3.47 BPI, ayan, binawi din. Minus 3.28%, and then si GGS, minus 1.94%. Okay? So sa mga winners, medyo marami nag-bounce for today, kaya lang hindi siya kasi lakas nung yung drop natin last time. Ali, 2.54, Jollibee, ang taas ng Jollibee, 2.3%, Converge, 2.21, Metrobank 1.9, si Wilcon 1.62 at saka si Bloom 1.51% naman. Okay? So, puro foreigners. So, 73% foreign participation and then 27% dito lang sa mga locals po natin. Okay? So, tingnan natin yung mga winners natin for today. MRC yung medyo bumigwas for today's trading natin. So, nag-up po siya ng 12.4%. Axilum, 8.78 si Lotto. Di ba kapon na nag-trending si Lotto natin? So, nakaset up na siya. So, tinulak na lang siya. 8.29%. Si Tech, nabuhay, 6.63. Si ABA, nakabalik na si ABA 5.83%. Tapos si Sun, 5.19. Sino pa ba? Ionix, 3.81. Eli, 3.31. RLT, 3.23. Tapos sino pa ba? Ayan, so yung iba mga small caps na stocks naman natin. Okay? So dito naman sa mga sellers natin, okay, so sino ba ang ano natin? Kilala dito si Web, 5.73, DFNN minus 4, SSP minus 3.36, Red Sea minus 1.91, now minus 1.68. Okay, so hindi naman ganun kagrabe yung laglagan. Maliban dito kay Web natin. Okay, so parang nag-sideways nga lang yung yung overall na galaw po ng ating markets naman. Okay, so tingin tayo dito sa ating chart. Okay, mahina pa rin si hindi pa rin natin makita yung yung bottom po ng market natin kasi yun nga pag tinignan mo dito yung galaw natin, red pa rin yung yung candle natin. So nilalagay pa rin natin yung support 6448 and then pinaka-immediate resistance is 67. So hindi pa tayo nakahanap ng inverted Dow G. Pero kung papansinin mo yung galaw ng markets natin, pag tinignan mo siya dito, meron siya, nakakulong tayo sa Ayan, so hopefully mag-sideways tayo. Meron tayong sideways channel dito last time sa kanya. So kailangan natin mag-retest 6.4 or diyan siguro 6,500. Pero medyo malakas kasi yung yung lumabas na foreigners natin sa kanya. So kaya not so good na premonition dito sa galaw po ng market natin. So anyway, yung buong picture niya, yung trend natin higher low pa rin naman siya. So ito yung mga lows niya dito last time. Okay? So yun nga lang, drop yung broken yung trend ng RSI and then magre-retest ulit tayo dito sa RSI 50. Medyo mababa ng konti sa 50 yung ating RSI. Tapos, ayan, makita mo, yung MACD is nag-start na maging bearish. So, ang pinaka-best scenario natin until end of January na siguro yan, no, is sideways dito sa area natin to. Baka February, makita natin yung big was natin dito sa 6,700 naman. Okay? Kasi lumabas ulit yung yung foreigners natin. Okay? So, silip tayo dito sa US market. So, mukhang maganda yung galaw naman dito sa sa US market natin mamaya. So, S&P futures nag-up siya 0.5, Dow futures 0.3 and then Nasdaq 0.8 ba. Pangalawang araw na malakas dito sa US market natin. So, kahapon is okay sila. So, medyo napag-iwanan na naman tayo. European markets, okay din siya. Asian markets, medyo mix pa rin tayo. Pero ang dami na nag-bounce. Si Taiwan, 2.6. Si Korea, 1.3. Sino po to? STI, hindi natin kilala. Si India, 0.7%. So, meron din nag-drop sa kanila, pero maliit na lang. Ayan, so mukhang bounce. Bounce na galawan talaga dito sa sa market natin for today, maliban sa Philippines kasi nag-sideways yung galawan natin. Okay? So, dito naman sa crypto, ayan, laglagan po. So, weekends na naman palaglag si crypto medyo mahina. 41.4k, medyo malalakas yung drop natin ngayon Ethereum 2.4 and then si BNB natin is 313. And then makita mo dito sa bandang kanan, ayan, medyo takpan siya pero makita mo dito mapula yung mga kandila natin. So mga negative 5%, negative 3, ayan, mga negative 3 yung nakita natin na galawan dito sa cryptos. Ayan, medyo mahinang-mahina din po yung ating cryptos as of this time naman. Okay? So, kailan kaya ulit balik ng sigla ng mga traders dito
globally, mahina lahat ng ano ng stocks natin at saka cryptos naman. Okay? So balik tayo dito. Refresh ko siya. And then punta tayo dito sa trending stocks. So medyo matamlay pa rin yung review natin kasi wala masyadong gumagalaw na stock sa atin. So based dito sa galawan natin, okay, so si Tech yung nauna dito sa trending stocks natin. So maganda yung breakout niya. So nag-flag formation siya after ng, after ng gap up. So hindi lumabas yung volume and then tinulak siya ulit. So breakout pala itong si Tech natin. Ayan. Yung nilalabas na balita sa kanya, yung nakaraan yung kanyang electric na motorcycle. So papunta na tayo dito sa 2.05. So hopefully mabasag natin ulit yung 2 pesos and then ascending triangle si Tech. Medyo malinis pala yung galaw ni Tech. Hindi ko napansin to nung nag-i-scan tayo ng mga stocks kasi medyo bearish yung yung overall na sentiment kasi ng market natin. Okay? So anyway, very good. And then papunta na siya dito sa overbought condition natin. Tapos very bullish siya yung RSI at saka MACD formation. Tapos meron pa siyang kasamang volume. Ayan. So good vibes yung mga traders natin dito kay Sir Tech. So based sa kanyang price action, meron siyang loss, rather gain 6.63%, 1 million net foreign buy. So meron siyang buyer. SB equities, call a buyer, and then call abacus yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So maganda yung pinapakita ni Sir Tech natin. So meron pa siyang potential. Kasi parang na-breakout pa siya dito sa 1.89 naman. Okay? So good news para sa mga tech holders. Next, Converge. So kahit paano, at least nag-bounce din naman yung mga stocks natin. So medyo hirap na hirap si Converge natin. So nag-bounce siya dito sa support natin dito sa MA 100. So yan yung bagong trend natin sa kanya. Tignan natin. Kung meron siyang follow-up na green candle for Monday next week na galaw natin, di maganda. Meron tayong support dito sa MA 100. So, below, ano pa siya, medyo bearish pa rin. Below RSI 50, and then yung ating MACD formation, medyo bearish pa rin naman. Tapos, syempre, wala kasing volume. May volume tayo dito, pero dito, wala biglang nawala. So, kailangan natin ng volume dito. Parang yung ginalaw ni Tech, pag tinignan mo yung galaw nitong si Sir Tech natin, meron siyang tulak ng volume. So, yun yung kailangan natin na missing kay Converge. Okay? So, based dito sa kanyang price action, tingnan natin yung galaw ni Converge. Okay. So, meron siyang upside move na 2.21%. Tapos, kailan net foreign sell negative 3.03 million net foreign sell. CLSA call ang buyer, SB Equities, Timson yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, okay. At least nag-bounce si Converge. So, yung news natin sa kanya, yung PCCI, di ba? Nasama si Mr. Anthony Uy natin. Okay? Next, si dito. So, para sa mga dito natics natin, so medyo nag-bounce lang siya ng konti, no? Hirap na hirap din yung kanila natin. Okay, so meron siyang ascending naman siya. Medyo mababa nga lang yung values niya dito sa support. Ayan. So, lumalaban naman yung support niya. Tapos meron tayong malapit na resistance dito sa 2.58. Ayan. So, ganyan po yung chart natin sa kanya. Kulang pa sa tulak kasi below RSI 50 yung ating RSI, and then medyo mahina pa rin naman yung momentum ng ating pinaka MACD formation naman sa kanya. Okay? So based dito sa price action natin, tingnan natin yung galaw ni dito. So up siya ng 0.82%. 397K net foreign buy. Abacus call ang buyer, and then Star All BDO yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So okay. So nasa support lang. Hopefully hindi mabasag yung support natin dyan sa 2.45. Next, yung mga nag-bounce na stocks, si Ali. Okay, so medyo maganda. Hopefully, yan yung support niya. Kinain ni Ali mga earnings natin dito. Okay, so nag-drop siya ng more than 7%. So, nag-breakdown. Nung nag-breakdown siya, ito na pala yung niya, pinaka-negative sign niya. Tapos may kasamang konting volume. Tapos sinabayan ngayon ng 2 days. Okay, so may volume naman siya kahit papaano ngayon. Kaya lang, medyo mahina yung galaw natin. So below RSI 50 dahil dun sa sunod-sunod na drop natin sa kanya. And then meron tayong mahina yung RSI at saka MACD formation. Ayan. Tingnan natin kung strong yung support na yan. Support naman siya. Ayan, so meron siyang support dito sa bandang kaliwa last time. So based sa price action po ni Ali,
Up mode siya ng 2.54%, 4.7 million ulit, no? Na net foreign buy. CLSA, UBS yung ating buyer. Then Regis SB Equities yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, wala tayong balita kay Ali. SM, ayan, ewan ko. Ang daming nagtag dito kay ano eh, kay SM. Ayan, medyo bearish pala yung ano. So, parang yung itsura ng ano, breakdown ng price action ni ano ni SM natin. Rather Ali. Ayan. So, meron tayong support. Baka mag-retest tayo dito sa 856 kasi medyo mahina po yung ano yung mga candles natin. Kanina okay sana pero medyo nag-red yung candle natin. So, tapos labasan yung mga foreigners. Below RSI 50, medyo may downtrend din ng konti yung ating RSI formation at saka MACD formation naman. So based sa price action ni SM, meron siyang loss, malit lang naman, negative 0.34%, minus 80 million in foreign sell. Macquarie, UBS ang buyer, CLSA, UBS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, yun muna. Yun nakita natin. And then lastly, si MREITs. Si MY din isang trending pero ito yung pinili natin. Kasi wala naman masyadong galaw si Mega Wipe. So ngayon, itong si MREITs, kung papasinin mo, so medyo nakabalik na siya. So mukhang nabubuhay ulit yung mga REITs natin. Ang laki na rin ng ano, recovery na sa 13%. Kasi last time, medyo ano tayo sa IPO eh. Drain up yung ano, price action natin. Dito yung IPO natin. So medyo below pa rin naman siya ng IPO. Nag-overbought na siya. Nasa RSI 84. So medyo binobob man ng volume si ano, may volume si ano, Emirates natin. Tingnan natin yung kanyang ano, sino ba tagatulak nito si Emirates. 0.58% up, minus 3 million nga lang siya net foreign sell. BDO call ang buyer, BDO call yung ating pinaka main seller. So resistance, support muna 13.4. And then baka mag-retest siya dito sa 14.94. Kaya lang medyo overbought siya. RSI 84. So baka konting pullback and then saka tayo mag-test dito sa 14.94. So medyo battered last time itong mga to. Silip tayo ng ibang ano, REITs natin. Si A-REITs, nag-recover din to no, sa drop. Ayan, nag-recover din siya. Si sino pa ba? PhilREIT, eto down yata to. Ayan, medyo down pa rin siya. Si ba to? Si Robinson, sino ba yung ano natin? Si Crit. Ayan, hindi nakalimutan ko yung ano kay Robinson. Ayan, si Crit ang medyo maganda yung ano, yung trend niya. Sino pa ba? DBMPR. Rates din to, di ba? Medyo nagre-recover din siya. Okay? So anyway, mukhang pa-recover yung ano, yung galahon ng mga REITs natin. So double check mo yung mga hawak mo na REITs, baka pa-recover na rin po yung kanilang mga price action. Meanwhile, dito sa PSE market natin, medyo matamlay yung mga trades natin during this time kasi medyo ano pa, hindi pa naimasmasan yung ano, yung galaw ng market natin. Hindi pa tayo nagkakaroon ng Dow G. Kailangan natin ng Dow G para mag-form tayo ng higher low formation dito sa support malapit sa 6,400 man. Okay? So next week, malalaman natin yan. So as usual guys, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung sa mga guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and sa mga gusto ng guide sa Philippine Market Trading Investing, sali ka lang po dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo next week.